Guys, good morning. Welcome to my vlog again. Barako Umbra Butcher dito sa Northern Ireland, United Kingdom. And well, it's a good day today. God has given me a favor today. I asked for a good weather, sunny weather now. He's given me a favor. So thank you Lord for everything. Dito ako ngayon sa Gorton again. It's Gorton Glens. Yun yung forest na pinagkuhanan ko ng video last time. And so may mga trails dito. So nag-trail ako. Nag-bike ako as part of my exercise during weekend. Well, ang vlog na ito is itatopic ko lang about yung life ko dito as a butcher dito sa company namin. And ano yung mga daily routine, ano yung mga work namin dito sa slaughter, ano yung mga para may mga idea kayo pagka kayo ay napunta rito sa lugar not only in United Kingdom but also maybe New Zealand, Australia, another part of Europe or anywhere na Canada na magtrabaho kayo as butcher. So share ko lang ano yung life, ano yung routine, daily routine. Particularly sa slaughter kasi sa slaughter ako sa cattle. So, big animals sa cattle. So, sa slaughter ako nag-work. Well, share ko lang. Well, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, whole weekdays, start kami always 8 o'clock. And meron kaming katay dito sa company namin. Meron kaming katay na roughly 250 to 330. It depends kung maraming farmers in that particular day, but usually Thursday is Angus Day. So lahat ng mga kinakatay namin Thursdays are Angus or UTM, tinatawag na UTM. Yun yung mga bata na mga cattle like under 30 months old. So ito yung mga na-export for Japan. So busy days yan kasi mabilis ang linya kasi mga bata yung cattle, madali lang balatan, madali lang tirahin. So yun, start kami ng 8 o'clock. Start na yan ng kill. Tatakbo na linya yan. So ikaw as worker like ako, depende kung saang linya ako ma-assign. So yung mga linya, as I have said before my previous videos, may mga particular jobs kung saan ka na-assign, which is yun lang yung trabaho mo the whole day. So let's say nag-ano ka lang, ikaw yung sticking. So sticking ka lang for the whole day for kung ilang cattle yung today for today, let's say 250, 300 cattle, yan lang yung gagawin mo, sticking for the whole day. So actually kung isipin mo, parang madali lang tag-stick lang ako for 300 but hindi kasi mabilis ang linya, sometimes 45 seconds nagmo-move na yung linya. 40 seconds dapat matapos mo na yung trabaho mo. Tsaka hindi lang din sticking. Kung sa sticking tayo mag-base, hindi lang sticking gagawin mo. Mag-shackle ka pa, mag-stick ka pa, mag-sharpen ka pa. And all that should be done in less than a minute. 40 to a minute. So it depends kung gaano kabilis yung hide pull. As I've said, kung mga magaganda yung baka, mabilis ang linya, hindi titigil yan. Pero pag pangit yung baka, matatagal yun sa head puller kasi. So ganun. So kung saan job ka, kung mahirap na job, mas malaki yung bonus. Mas higher grade siya. But mas mahirap yung work mo. Mas pressure. So all in all, working as a butcher, slaughterman, here is stressful. Di lang stressful, dirty jobs pa siya. May mga dugo pa. Nagka-abscess pa nga ako talaga. Nung last time pinaoperahan ako, na-abscess ako sa finger. And then stress, madumi, stress. Then ang kagandahan lang dito sa amin is mabilis kami natatapos. So nagiging undertime kami. Ako nagiging undertime ako 8 minsan, tapos kami ng half 3. So pagka ganun per hour kami, undertime siya, but it's because kailangan naming
mag-reach ng at least 25,600 yearly, binibigyan kami ng overtime. So ako, after ng kill, let's say 2:30, kung meron ako mga extra times or may schedule ako for cleaning, bumababa ako sa cleaning. So nag-start ako ng 8, natatapos ako ng minsan 7 kung gusto ko, minsan 6, minsan half 5. But for now, meron na naman akong work. Mag-start kami sa kill 8 o'clock. Like sa akin, sa case ko, meron akong overtime. Early in ako ng 6 o'clock. So mag-start kami ng kill. So sa 6 o'clock to 8 o'clock, doon ako sa boxing. Doon ako sa loading bay. Nagtumutulo ako sa mga packaging kasi wala pa namang work. At least meron akong extra 2 hours early in the morning. Then before 8 o'clock, magpe-prepare na ako. Diretso na ako doon sa kill-line para may extra akong income. So yun, extra early. Then tatapos ako minsan, let's say tatapos ako ng half 5. So yun yung sahod mo magdepende kung ilang oras ka nag-work. So kung bibigyan ka ng company na extra hours, extra work, kunin nyo kasi bayad yan. Mostly naman kasi minsan talaga nakakapagod, kaya hindi ka na rin, ayaw mo na rin mag-work ng extra. Pero kung gusto mo talaga, pwede naman mag-work. So ako nga, umabot ako ng minsan 50 hours, 51 hours. So yan, nag-gross na ako niya ng mga 800 pounds weekly. So average na tayo dyan, 800 pounds weekly sa mga 50 hours ko. Plus bonus pa yan. May mga grade A, mas may tataas pa niyan, abot pa yun ng 900 kung nag 51 hours ka, plus grade A plus ka, let's say sa Boning Hall ka, plus 215 yun. So abot na yun mga 900 to 1,000 per hour. Malaki doon pagka marami kang OT, at saka malaki din yung A plus bonus doon. Sa amin kasi pinaka maximum na A plus bonus plus 15 every day. So total bonus 175. Ganun yung pinakamahirap na yun na bonus. So kaya yun guys. So nagnenet ka na ng 600 to 650 or 700 yan weekly. So hindi ganun lahat ang sahod Depende yun sa oras mo na nagtrabaho ka. Pag undertime ka, wala. Pero pag naghanap ka ng work na extra, may mga overtime na opportunities, i-grab mo, mag-long hours ka, kaya yun guys. So sabi ko nga, hindi fix yung sahod dito. Kung ilan yung oras yung work mo, yun din yung sasahurin mo. Kung saan ka nag-work na job, yun din yung ibobonus mo. Okay, so lowest to bonus. Pinakamababang bonus, grade bonus, 30. Pinakamataas na grade bonus sa Boning Hall, sa Slaughter is 175 weekly. Sa Boning Hall is 250 weekly bonus. Sa bonus lang yan. Okay, so yun guys. Then Monday to Friday, ganun yung work. Then work ng 6 o'clock ako, gising ko 4:30. Magbabike na ako papuntang, kasi malapit lang, kaya lang i-bike mga 15 minutes, 10 minutes. Andun na ako mga 5:45. Then start na ako sa boxing niyan. Then kill line 8 o'clock. Break ng 8:30. Then work na naman half hour, 15 minutes to half hour na break. Then 12 break time, half 12 balik na naman sa work. Minsan tapos ang work alas 4, then uwi na. Then go home. Depende kung oras makauwi. Pumupunta ako sa leisure, gym, nagji-gym ako, depende kung ano yung gusto kong gawin. Then go-workout ako or gym. Then yun na. And then Saturday, Sunday, pahinga. Then sometimes weekends, nagchi-chill. Magpapalipad daw ng drone kasi medyo okay na yung panahon, may araw na. Papalipad daw ng drone mamaya. Pupunta akit ako, mag-uphill ako, then magda-downhill ako. So guys, yun lang for today. Mga challenges pala sa work, wala naman. Yun lang, pressure. Kailangan mabilis ka, kailangan maintain mo talaga yung knife mo. Yun yung pinaka-basic nyo, knife skills. Ma-maintain yung knife, tsaka kung sa mabigat ka na work, talagang kayanin ng katawan mo, masasana yung katawan mo bago ka iwanan sa linya. Then so far mabait naman yung mga boss namin, mga amo namin, mga supervisor, managers.
mabait naman sila. So about in terms naman sa mga European na mga kasama, Polish, merong mga barumbado din, merong mga mabait din. So okay lang yun. Makisama lang tayo. Ganun naman tayo mga Pinoy, nakikisama. Okay? Flexible tayo eh. So walang problema, okay lang sa work. Then weekends, 2 days, minsan ako kahapon may overtime, kaya binigyan ako ng overtime, kaya ginrab ko na rin at least 5 hours. Sayang din yun kasi 1 times 1.5 sa normal rate yun per hour. So yun lang guys, aakit na ako ngayon sa top, then magda-downhill ako, mag-GoProing ako, then baka magdo-drone ako sa taas. So see you guys, and shoutout nga pala kay RC Roberts. Ngayon butcher na siya sa sa England. Ayun yung pasabi yung kumpanya, but Sir RC Roberts, congratulations, and dininig din ng Panginoon yung prayers mo. So wala namang imposible sa Diyos. So pray lang tayo at saka ibibigay din yan. So ngayon mga aspiring butchers, yun sinasabi ko lagi, pray lang kayo at saka lagi kayong updated sa mga Facebook, lalo na pag may mga biglaan yung mga massive hiring, mapaprocess agad kaya 3 months. Okay, so yun lang, and then shout out kay Randy Castro, good luck sa pag-a-apply, na-refer na kita, and then kay Jake Hinota, kaming na dito kapatid ko, and congratulations. And then sino pa, si Sherwins de la Cruz, admin kasama ko din yan dito, si Sherwins. Si Mateo Jason, yung cycling butcher, kasama ko din yan sa work. Saka lahat ng mga foil, La George, lahat ng mga kasama ko sa foil food group, saka sa ABP. Good luck sa inyo lahat. Saka kita-kita na lang tayo next time. Message lang. See you guys. See you next time.